Ayan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Ang paksa ng ating tatalakayin ngayon mga idol ay may kaugnayan pa rin ito sa larangan ng construction. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay may kaugnayan doon sa mga nangungontrata ng mga excavation. Alam nyo ba mga idol, yung excavation nung mga panahon noon, hindi pa uso ang mga equipment tulad ng mga backhoe na yan, yung mga breaker na yan. Hinuhukay ang mga basement mano-mano, manual. Kasi nga, hindi pa uso noon yung mga equipment na yan na ginagamit tulad ngayon. Kaya noon, naghuhukay kami ng mga basement manual. At yung mga pundasyon ng mga bahay, manual yan. Pero ngayon, sa makabagong pamamaraan, equipment na ang ginagamit. Mas mabilis. Hindi kagaya noon, siyempre pag manual, tao-tao lang, mabagal talaga yon. Isipin mo, yung kalahating oras na gagawin ng bako, lalo't ang huhukayin lupa lang. Napakalambot, di ba? Yung kalahating oras na trabaho ng bako, 1 linggo na mahigit tatrabahuhin yan ng mga tao. Mano-mano. Ganoon katindi. At ang labanan nung araw, per cubic meter. Pero bago ang lahat, siyempre mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At siyempre, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay muli ko kayong inaanyayahan sa maikli sandali nitong ating programa. At naway samahan nyo ako upang sa ganun may makasama naman ako sa buong panahon ng ating kwentuhan. Bueno, shoutout muna sa ating mga kapwa vlogger dyan na kung ano man ang larangan ng kanilang mga pagbablog, lalo na sa ating mga Ghost Explorer na mga vlogger. Shoutout sa inyo mga idol. Lahat kayo mga idol ko, kapwa tayo mga vlogger, mga idol ko rin kayo. Dahil pinapanood ko rin ang inyong mga content. At subscribe din ako sa inyo mga idol. Kaya, kung bago ka pa rin sa channel kong ito, idol, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka rin updated sa ating mga video. Bueno, tuloy natin ang ating kwentuhan. Ang ikukwento ko sa inyo ay yung aking kaibigan na nangangontrata ng excavation. Nakakatuwa ang kanyang kasaysayan nung isalaysay niya sa akin yung sistema ng kanyang pangungontrata. Ito, pakinggan nyo. Kapag siya nangungontrata, nung kami nagkukwentuhan, kababata ko yun malaki siya magbigay sa per cubic. Hindi tulad ng tatay niya. Silang mag-ama nangungontrata ng excavation. Pero, yung tatay niya, mababa magbigay sa per cubic. Siya malaki magbigay. Alam niyo kung bakit? Tinanong ko siya, sabi ko, bakit iba ka sa father mo pag nagbibigay ka ng presyo sa katulad namin? Sabi niya kasi, si Erpat, kapag nangontrata, ibinabate lang niya ang kanyang kontrata doon sa sistema ng kikitain niya. Hindi tulad ako, sabi niya, pag ako nangontrata, nakita mo sabi niya yung kasuotan ko. Diba? Yung kasuotan ko, talagang
attractive sa mga amo na pagkukunan ko ng kontrata. Pag pumunta ko sa isang opisina ng malaking construction development, na-attract sila sa akin dahil kasi sa kasuotan ko pa lang bibilib na sila. Totoo naman, pag pumorma yun, ibang klase. Kaya sabi niya, pag ako pumasok ng kontrata doon, nag-presyo na ako, tumawad man sila, konti lang. Kasi ganito yun. Alam mo ba, sa lahat na nangungontrata, ibang klase ako. Pag ako nangungontrata, kung magkano ang kabuoang halaga nitong kasuotan ko, mula sa sombrero, sunglass, sando, t-shirt, brief, pantalon, medyas at sapatos, sinasama ko sa halaga ng kontrata yan. Halimbawa, yung buong kasuotan ko nagkakahalaga ng 3,000. Kita mo naman, pantalon ko Levi's, yung t-shirt ko Hanes, yung brief ko hindi ordinaryo yan, yung medyas ko, yung sapatos ko. Kapag nagkakahalaga ng 3,000 itong kasuotan ko, yun ang presyo ng per cubic na ipinapasok ko sa opisina. Kaya hindi ako nahihirapan magpresyo sa sistema ng kontrata. Natanong na nga sa akin minsan niya ng engineer ba't sabi niya yung airpot mo mababa lang kumuha sa amin ng kontrata, bakit pag ikaw napakataas? Ang sabi raw niya, sir, saka nakakita ang kontraktor na palugi. Diba? Kung mangungontrata ka rin lang na malulugi ka, huwag ka na mangontrata. Which is, tama siya. Tama sabi niya si Airpat, ang barat niya sa mga tao, bakit? Mababa siya kumuha sa inyo Pero ako, pag ako nangontrata sa inyo, hindi ko inargabyado ang tao. Satisfied sila sa presyo rin na ibibigay ko sa per cubic sa kanila. Tama naman. Malaki siya magbigay Kasi sabi niya, sir, kayo na rin ang may sabi, di ba? Kayo unang nagturo sa akin na pag mangungontrata ka, kailangan presentable ang kasuotan mo, di ba? Kita niyo naman, Di ba? Presentable. Parang taga-office boy din, di ba? Parang taga-opisina rin ako pag ako tinignan nyo. Hindi ako mahuhuli sa kasuotan sa inyo. Di ba? Tama? Kagaya ikaw, sir, tingnan mo. Sa tingin mo ba, yung kasuotan mo, kung babasahin ko yung halaga ng kasuotan mo, hindi bababa sa 2,000 yan. Pero sabi niya, tingnan mo naman ako. Ito pa, kukontrata ako ng mababa sa inyo katulad ni Airpat. Dumadaing minsan ng mga tao dahil siyempre, pag ang trabaho natin lupa, malambot, lalo't nag-uulan, malimit ang guho. Per cubic yan sila. Kapag gumuho, yung ginagawa nila, luluwag yung lalaki, di ba? Wala silang pakialam kung gumuho yan. Siyempre, tatrabahuhin nila yan, extra job yan. Babayaran mo sa kanila yan, per cubic din. Halimbawa, gumuho yung kabilang side, bumukas siya ng mga 1 metro din. Babayaran mo sa tao yon. Hindi papayag ang tao na hindi mo babayaran yon. Kasi kung finish na yung side na yon, gumuho, isasampan nila ulit yung mga lupa na gumuho na yon. Natural, bayaran mo yun. Ganun ako sabi niya, sir, hindi ko inargabyado ang tao. Kaya, pumresyo man ako sa inyo, talagang nakalaan yun para doon sa mangyayari. Hindi ako kagaya ng Airpat ko na pag gumawa ang side nung ginagawa nila, ang nahihirapan yung mga tao. Kasi hindi niya masyadong babayaran yung tao doon sa gumuho kahit katuwiran niya trabaho niyo yan, trabahuin niyo yan. Pero mali yun, sir. Sabi niya sa kausap ng engineer, vice versa tayo, ikaw naghuhukay, ako may kontrata.
finish na hinukay mo, gumuho. Oh. Siyempre, another bayad mo yun. Diba? Papay ka ba, sir, na gumuho yung trabaho mo, tatrabaho mo yan, walang bayad? Ay, finish na yung ginawa mo. Oh, diba? Kaya sabi niya, doon sa trabaho namin sa opisina, kahit na ganito ako, hinahangaan ako. Kasi pinapaliwanag ko yung sitwasyon eh. Hindi kagaya ni Airpas. Si Airpas, hindi marunong magpaliwanag yun. Tsaka hindi yung mahilig sa diskusyon. Ako, sabi niya, kahit sino pa silang engineer, kahit sino pa silang mga arkitekto dyan, kaya ko silang i-diskusyon doon sa sistema ng trabaho. Kasi, yung advantage na mangyayari, hindi nila alam yun eh. Oh, di ba? Kailangan lang kasi sabi niya, kapag nangontrata ka ng malaki, marunong ka magpaliwanag sa opisina kung ba't malaki ang kontrata mo. Kasi, pag nangontrata ako, kasama na pati doon yung kalugihan. Tama naman siya, di ba? Oh. So, sabi niya, kung mababa lang ang kontrata ko sa inyo, gumuho yung trabaho, sana kukuha ng iabono ko ron. Di ba? Ngayon, ang paldo lang ako dyan kapag walang nangyaring guho. O, akin na yun. Kasi, wala namang gumuho eh. O, dahil pag gumuho naman yun, babayaran ko rin sila ron. Ganun lang kasimple, sir. Sabi niya, hindi ako kagaya ng ibang contractor dyan na ayoko naman, sabi niya, kasi nung pag may nangyaring bulilyaso sa trabaho ko, para akong kawawa na nagmamakaawa sa inyo, hihingi ng dagdag. Di ba? Di ba si Airpat, nadatnang kuminsan sa inyo, humihingi ng karagdagan dahil may nangyari nga, gumuho. Ako, sir, ano man mangyari doon sa trabaho ko, wala kayong maririnig sa akin. Dahil bakit? Sasagutin ko yun. Kasi, pag ako ng kontrata, kasama sa kontrata yung kasuotan ko, kasama sa kontrata ko, yung magiging bulilyaso ng trabaho. Ganon siya katalino mangontrata. Di ba? Tama naman din. Kaya sabi ko sa kanya, kaya pala ibang klase ka, ha? Sabi niya, tingnan mo naman, sabi niya, kailan ko ba kayo inalgabyado sa trabaho, di ba? Pagbato naman, o adobe, yung titibagin nyo, yung hukayin nyo, dapat siyempong bato, ay mas doble dyan sa presyo ko. Bakit? Matigas na yan eh. Mahirap trabaho yan. Mahirap makisang cubic kapag adobe. Kung kaya mo magdalawa hanggang 3 cubic sa lupa na hinuhukay, pagdating sa adobe, baka yung 1 cubic maghapon, hirap ka na. Adobe yun eh. Matigas yun eh. Kaya naman, pag adobe, hindi nyo ba napapansin, pag ang kontrata ko adobe, kasama rin, sabi niya, sa kontrata ko, sa presyo ko, yung kasasapitan ng trabaho. Halimbawa, umpisa lupa, ay paano pag wala pang kalahati adobe na? Di ba? Sana ko, hihingi pa ba ako ng karagdagan sa inyo? Sasabihin ko ba, sir, dagdagan mo naman ako, adobe pala ilalim yan eh. Di ba? Kaya, pag ako sabi niya, nangungontrata, lahat ng mga mangyayari, kasama na yan sa presyo ko. Kaya, pag tinanong nila bakit ang laki ng presyo mo kumpara sa presyo ng Airpat mo, sabi niya si Airpat hindi marunong mag-estimate kung anong mangyayari sa sistema ng trabaho. Kagaya niyan, tinignan natin yung area. Habang hindi pa nahuhukay yan, hindi pa natin alam kung ano ang ilalim yan, kung adobe ba yan o tuloy-tuloy lupa hanggang ilalim. Swerte nga pag tuloy-tuloy lupa. Ang pinakaano mo lang dyan pag may gumuho. Yun lang ang aabunuhan mo sa tao, yung gumuho. Paano kung bato? Aangal ang tao sa'yo. Kaya ako, sabi niya, pag ako nangungontrata, sinasabi niya sa mga engineer, pag ako nangungontrata, lansam, bato at lupa. Ito presyo ko. Si Airpat, nagsabi ba sa inyo na, lansam ako, bato at lupa, ito presyo ko. Di ba hindi? Tsaka si Airpat, hindi marunong magpaliwanag sa inyo, di ba?
Sabi niya, oo nga, kaya nga yung airpot mo, minsan mas gusto namin ibigay ang kontrata sa kanya kasi mababa lang siyang mangontrata. Kaya nga lang gaya ng sinabi mo, pag nagkaroon ng problema, feedback siya dito, humihingi ng karagdagan. Oh. Ayan sinasabi ko sa inyo, sir, yun ang ayoko mangyari na para akong kawawa, babalik sa inyong opisina, hihingi ng karagdagan. Oras na kinuha ko sa inyo ang kontrata sa ganung halaga, wala na kayong problemahin sa akin. At saka sabi niya, yet ako, marunong ako magpadulas. Kapag kumita ako, kung 3 engineer doon sa opisina, kasama na pati arkitekto, ginugood time ko yan. Para yung retention, kasi yung kontratang ganyan, may retention yan para doon sa magiging problema nung trabaho Pag ginood time ko yun sila, malapit na matapos yung trabaho ko. Eksaktong natapos yan, wala na akong retention. Wala na. Kasi sabi niya, alam mo yet, pag ikaw nangungontrata, kailangan marunong kang umano sa mga nasa opisina, lalo na yung mga pumipirma sa kontrata. Yung mga nagre-release ng pera. Pag hindi ka marunong padulas dyan, pababalik-balikin ka. Tama nangyayari kay Airpat. Biyernes ang swelduhan. Ipapasok niya ng Huwebes yung yung accomplice niya. Biyernes na, hindi pa na-aprobahan yung accomplice niya Kakasweldo sila, Sabado na. Nakakuha siya ng pera, Sabado na. Bakit? Imbes na pipirmahan yung accomplishment niya, balik ka na lang bukas. Wala si engineer, wala si ganun. Pero ako, pag submit ko na accomplishment, anino ko pa lang pag nakita sa opisina. Pirma agad yan. Lahat ng pwedeng pumirma, pumipirma na agad. Bakit? Alam nila pag malapit na matapos ang project, lahat sila, gino-good time ko. Pag gino-good time ko sila, kung saan nila gusto, doon ko sila dinadala. Kaya, nung bandang uli, si Airpat, pag may problema, sinasabi niya, ikaw na pumunta sa opisina, inom mo to. Pag ako may dala ng accomplishment ng Airpat ko, pag sinabi, Vic, sabi yan, hindi kay Airpat ito pinakisuyo lang. Medyo kakamot ng ulo yung mga tiga-opisina. Alam nila, yung Airpat ko hindi marunong magpadulas. Pag sinabi ko, pirmahan nyo na to, akong bahala sa inyo. Ibig sabihin, pag marunong ka magpadulas sa mga tiga-opisina, lalo't doon sa mga pumipirma, hindi ka pahihirapan. Sinabi na nga raw niya sa Airpat niya, sabi raw niya, Paps, para wag ka mahirapan, gayahin mo yung estilo ko. Magpadulas ka. Kasi pag balatuba ka, wala. Balatuba din yung kaharap mo. Diba? Tama naman. Ay, ang katuwiran ng Airpat niya Bakit ko sila i-blow out? Ang lalaki naman ng sweldo nila. Ang lalaki ng kita nila. Ang sabi raw niya, hindi yun Wala yun doon, Paps. Kaya malalaki wala ka ng pakialam doon. Ang importante doon, marunong ka. Tignan mo ako. Kahit Biyernes ko na isasubmit yung accomplishment ko, aprobado agad. Pera agad. Ikaw, magsasubmit Huwebes. Biyernes, Sabado mo na makukuha yung pera mo. Samantalang ako, kahit late na yung pagpasok ko ng accomplishment ko, pagpasok ko ng opisina, anino ko pa lang, pag nakita lang ng mga tiga-opisina, alam nila, buhay na sila dyan. Tsaka sabi niya, Paps, hindi ko man sila may blow out sa tamang sitwasyon. Pag kumubra ako ng pera, kung tigi 1,000 lang, kung 5 sila sa opisina, may tigi 1,000 sila. Wala silang kahirap-hirap. Minsan, ikaw pipirma. Wala kang kahirap-hirap, pipirma ka lang, may 1,000 ka. Diba? Sinong hindi pipirma nun? Ikaw, sabi niya kasi, gusto mo, puro kabig ka lang Ayaw mong... Ayun ang kagandahan doon sa mga ganong mga kabataan at mga modelong nangungontrata. Yun kasi, yung mga makalumang kontraktor, wala yan
pera-pera ang labanan dyan eh. Yung kakilala ko na kababata ko, open ang kamay nun pagdating sa pera. Hindi yun ganun eh. Katuwiran niya, pera lang yan eh. So, para wag kang pahirapan sa opisina, buksan mo yung kamay mo. Ibig sabihin, bukas ang palad mo. Tama siya doon. Oo, kasi kapag malatuba ka nga naman, lahat na makakaharap sa opisina, malatuba. Oo. Pero kung galante ka, hahanap-hanapin ka. Kagaya sabi niya, nung nagkasakit ako, hindi ako nakapangontrata. Si Airpat lang. Hinahanap daw ako sa opisina. Oo. Kaya minsan, ang ginagawa ni Airpat, pag wala akong kontrata, ako ang pinasasubmit ng accomplishment. Pero sinasabi ko kay Airpat, isasubmit ko yan, pero huwag kang magtataka kung may kulang yan. Pinakambaba naman sabi niya na kakulangan yan pag ako nag-submit niyan, 5,000 eh. Kasi 5 sila sa opisina eh. Tanda mo, sabi niya, Airpat, 5 sila. Huwag mong panghinayangan yung 5,000, tig 1,000 sila. Doon naman sa kikitain mo. Nakita mo, ikaw may retention, ako wala. Na-finish na yung trabaho ko, wala akong retention na babalikan pa. Pero ikaw, bumilang na ng linggo yung trabaho, finish na, pabalik-balik ka, kinukuha mo yung retention. Nagiging Bombay pa yung retention mo, udugan. O, di ba? Pero ako, kuling kubra ko, walang retention, kuha ko lahat. Tuloy, blowout ko sila. O, pag sinabi ko, sige, wala naman pasok bukas, kita tayo sa ganun. Kumbaga, tinitrip niya yung mga nasa opisina. O, diba, kumubras siya ngayon. Siyempre, may pasok eh. Bukas, kinabukasan, linggo, walang pasok. O, sinabi niya, kumubras siya ng Biyernes. O, sige, sabi niya, sa linggo, kita tayo sa ganun lugar. Walang maiiwan sa inyo, lahat kayo. Kita tayo. Ganun. Which is tama siya doon. Bueno, mga idol, sana nakakuha kayo ng konting idea doon sa sistema ng kinuwento ko. Kaya yung mga nagbabalak manguntrata dyan, yung mga kontraktor, sana nakakuha ka ng idea sa pangunguntata. Para wag kang pahirapan sa opisina na pinagkukunan mo ng kontrata. Lalo't malalaking kumpanya. Kailangan dyan, marunong ka.